Hello air signs, welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Pwedeng magkapalit kasi connected ka sa kanya. Ikaw na lang ang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga air signs? At saka malapit na yung araw ng mga patay, kaya huwag niyong kalimutan yung mga mahal niyo sa buhay na nawala na. Kasi isa din sila sa nagpoprotekta sa atin. Yung maling trato ko sa iyo ang sumira sa relasyon natin. Kung gusto niyo ng sakto na reading, magpa-private reading kayo. Kaso hindi ako gumagawa niyan. Kasi wala akong sapat na oras. Ako lang kasi mag-isa dito eh. Iba talaga kapag nasa Pilipinas. May kaibigan ka, may kapitbahay ka, kahit papano nakakatulong. Kailangan kita, sana andito ka. Ayun, ito yung third card, last chance. Mukhang nakapag-isip-isip na yung person mo. Connected yung mga cards mo eh. Naiisip mo pa rin ba ako kahit minsan? Isa lang yung kukunin ko. Ulan. Ibig sabihin, umiyak yung person mo. Or nakakaramdam siya ng kalungkutan. Nasa huli talaga yung pagsisisi, kaya kailangan kapag nagdesisyon ka o may ginawa kang pabor sa iyo, kailangan paninindigan mo. Hindi yung ganito na gusto mo pang bumalik. Kumuha lang ako ng konting cards para i-reverse. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Star, Six of Wands, Knight of Swords. Ayan no, yun nga talaga, connected dito sa personalized cards, yung mga cards mo. Kasi maganda na yung buhay mo eh. Nakamit mo na yung tagumpay. Hindi lang yan sa career mo or personal na buhay. Nakakapag-adjust ka na. Naresolbahan mo na yung mga problems na dumating sa sarili mo o kaya sa buhay mo. At warning na itong mga cards na ito na may person na darating ng biglaan sa buhay mo, pero biglaan ding mawawala. Ano man ang gender ng person mo or ang edad niya, may pagka-immature pa rin. At sa career, 3 cards na ito ang nagsasabi na swerte ka. Ito yung darating sa iyo, kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi lahat ng effort mo ay merong tagumpay. Yung tagumpay sa career or business, magpapatuloy ka lang. Ang ilan sa inyo hindi mo to mapapansin. Ang ilan sa inyo ay swerte sa ibang bansa or ibang lugar. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na kung ano man yung problem sa relasyon nyo ng person mo ay magkakaroon na ng solusyon. Romantic at saka puno ng passion ang relationship nyo ng person mo, kaya mas lalong tumitibay.
At para sa mga nasa relationship na nagkakaroon ng problem, ang advice ng mga cards ay kailangan kalimutan mo na kung ano yung nangyari sa nakaraan at mas bigyan mo ng pansin or solusyon yung nangyayari ngayon. Marami rin naman kasing person ang mas pinipili yung kapayapaan kaysa mag-ipon ng sama ng loob. Sa mga single, meron kang potential person na makikilala pero magiging panandalian lang yung relasyon nyo. Kasi yung potential person, mabilis siyang maumay. Alamin muna natin itong advice ng mystical card. It's time to play. Ibig sabihin nito guys ay huwag mo masyadong i-focus yung sarili mo sa trabaho o material. Kailangan mo ding mag-relax na para maibalik ang balanse sa buhay. Ay siya nga pala guys, babalasahin ko to ng 3 beses. Kapag feeling ko kulang, dadagdagan ko. Itong mystical card. You are protected. Magpatuloy ka sa hangarin mo sa buhay at hindi mo kailangan matakot or magkaroon ng pag-aalinlangan. Kasi patuloy kang ginagabayan. Para mas magkaroon ka ng clarity sa buhay, makakatulong yung pagsisimba, lalo na yung misa ng pare. Your prayers are being answered. Alam nyo guys, yung prayer, hindi yan prayer lang basta. Yan yung connection mo kay God. Lahat tayo napapakinggan. At mabibigyan kasagutan yung mga katanungan mo or kailangan na tulong. Feeling ko yan yung kailangan mo na cards kaya hindi ko nadaragdagan. Ipagpatuloy na natin para sa mga single. Sa mga single, maraming pag-asa, excitement na darating sa buhay mo. 2 cards ang nagsasabi na magkakaroon ka ng bagong karelasyon. Napaka-positibo mong tao at ito yung nagiging appeal mo. At marami ding nai-inspire sa iyo. Three of Swords in reverse, 5 of Swords at the Chariot. Ang pinakamahirap na kalaban ay yung sarili. Kaya kung ano yung nangyari sa nakaraan, iwan mo na yon. Huwag mong saktan yung sarili mo. Tingin ko ang ilan sa inyo, grabe yung ginawa ng person mo sa iyo. Kaya nahihirapan kang patawarin siya or makalimutan yung nangyari sa nakaraan. At base sa mga cards, malalagpasan mo ito. Kung hindi ngayon, soon. At kapag nangyari na yon, darating na yung swerte na para sa iyo. Sa financial, kung nagkakaroon man ng problema sa ngayon, huwag ka masyadong mag-worry. Tuloy-tuloy ka lang. Harapin mo yung mga financial hardship at saka tugunan yung pangangailangan sa financial. Kasi yung problema mo sa financial, 2 cards na yung nagsasabi na hindi yan panghabang buhay. Mareresolbahan mo yan kahit anumang hadlang ito. Naka-4 na card ka na para sa tagumpay. Sa mga single, anuman ang gender mo, pinapakita na naramdaman mo sa past person mo na hindi ka niya minahal. Yung mga negatibo na ipinaramdam niya sa iyo, yan yung magiging protection mo. At saka yung pakiramdam na negatibo na ganito ay malalagpasan mo. Sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards ay huwag ka masyadong mag-isip. Lalo na kung hindi naman nakita mismo ng mga mata mo or binalikan ka na niya. Yung kayong dalawa na talaga, ikaw yung pinili niya. Naka-2 cards ka na sa ganitong feeling. Kunin na natin itong cards mo. Yes, you are correct. Kumbaga, piliin mo yung mga tamang desisyon na nasa isip mo para maka-move forward ka. Embrace the magical moment.
Kumbaga, tanggapin mo yung mga kahilingan mo na magkakaroon ng katuparan. Merong milagrong darating. Be the real you. Ayan, ibig sabihin nito, kailangan magpakatotoo ka kung ano yung feelings mo, sa kung ano yung kaya mo at saka hindi. Kuha pa tayo ng 2 cards kasi feeling ko kailangan pa eh. Maganda yung mga advices sa'yo, connected siya sa reading natin ngayon. Kumbaga nagpapatuloy. Ayun, sakto, 2 kailangan ko eh. Change is coming. May mga transformation na mangyayari sa buhay mo. Mga masayang oportunidad na darating. Milagro nga talaga Your vibration is rising. Siyempre, may mga air signs na nagkakaroon ng problem at nagkakaroon ng spiritual growth kasi yung Diyos yung nilalapitan mo. Ipagpatuloy ko lang guys sa mga nasa relationship na manalo ka man sa paikipag-argumento sa person mo pero mawawala na yung tiwala niya sa iyo. Naiintindihan mo yung punto ng person mo eh. Na-realize mo pero hindi ka pa nagsusorry. Ang advice ay kailangan ibalik sa balanse ang relasyon at mas i-priority ang relationship. At para sa ilang single, sa ngayon, mas binibigyan mo ng prioridad yung sarili mo, personal growth at saka self-love. King of Cups, 5 of Wands at 10 of Swords. Ang advice ng mga cards ay kailangan balansehin mo kung ano yung nasa isip mo at saka kung ano yung nasa puso mo para magkaroon ng healthy na relasyon sa kapwa or sa person. Meron talagang person na hindi magkasundo sa mga hangarin sa buhay. At ang pinapakita ng mga cards ay kailangan tapusin mo kung ano yung dapat na tapusin. Kahit mahirap yung pakikipag-communicate, kailangan nyo itong gawin para matapos kung ano yung problema na kinakaharap. Kailangan na parehong mapakinggan yung bawat opinyon. Sa health, naka2 cards ka na huwag kang mawala ng pag-asa kasi magkakaroon ka ng recovery. Ang ilan naman sa inyo sa health, nagkaroon ka ng sakit dahil na rin sa sobrang stress mo. Naka2 cards ka na mas bigyan mo ng prioridad yung sarili mo. Sikapin na baguhin yung routine mo kasi para ito sa iyo. Ang ilang single, may potential person na nagkakagusto sa iyo. Hindi na nagparamdam yung potential person. At ikaw naman, yung person na nagugustuhan mo, marami ding nagkakagusto sa kanya. Huwag kang magdamdam kung hindi ikaw yung napili kasi marami pang magandang mangyayari sa iyo. Sa mga nasa relationship, marami pang challenges na darating sa relasyon nyo at kailangan ng teamwork. Ayan sakto, don't give up on love. Naka3 cards ka na ang relasyon nyo ay dapat tinatangi mo. Tinatangi nyo ng person mo kasi magkakaroon ng healing at saka hayaan mo yung puso mo na magpatawad. Para yung relationship nyo at saka love ay mag-grow muli. Ayun, nakita ko na guys Trust your angels. Huwag kang mag-expect na agad-agad may bibigay yung mga pinapangarap mo. Lahat ay nasa perfect timing at plano. Ang ilan kasi sa inyo mahirap talaga yung sitwasyon pero hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo Kahit pa unti-unti, yung healing. Inulit-ulit, all is in perfect timing. 2 cards na ito na yung tamang panahon para umaksyon ka.
magpatuloy kasi tutulungan ka ng guide mo. Sa mga nasa relationship, i-add ko lang guys na ang ilan sa inyo, alam mo na sa sarili mo na mag-fail ang relationship nyo ng person mo at alam mo na ito yung darating. At kahit ganito kahirap ang sitwasyon mo, meron pa ring magandang kapalaran na para sa iyo. Ito naman yung additional card mo na 8 of Swords. Darating yung panahon na haharapin mo yung mga sitwasyon na nangyayari sa buhay mo at saka yung katotohanan at hindi ka mag-give up. At itong Knight of Wands ang ipinapakita ay mas magiging maayos na yung buhay mo. Yung hindi mo inakala na darating sa iyo na tagumpay at pag-asa. Itong The Death ang nagsasabi, nakadalawang cards ka na para sa transformation. Pang-apat na card na rin ito para sa changes at saka yung pag-let go sa mga negative situation na kailangan mong tanggapin at harapin. Pero ilang ulit nang nasabi ng mga cards na malalagpasan mo ito. At may mga tagumpay na magandang mangyayari. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 6. Love, harmony, relationship. 888, powerful manifestation number, success and progress. 1212, your spirit guides support you.